Hey guys! Welcome back to the vlog. For today's episode, this is going to be a very special episode. Hindi ito basta-basta vlog lang because today I will be sharing with you guys a new milestone. Hindi lang sa buhay ko, kundi sa buhay namin ng pamilya ko at ng mga malalapit naming kaibigan. So, bago tayo magkwentuhan dito sa bagong chapter ng aking buhay, meron ako mga nakuha na videos this past few weeks na mga nangyari, na mga kaganapan, kung bakit nga ba hindi ako masyadong nagbabike, kung bakit nga ba lagi akong pagod, kung bakit nga ba medyo tahimik ako. Well, hindi naman ako super tahimik sa social media, pero hindi ako masyadong pala-post ngayon unlike before. So, kung gusto nyo malaman ng rason kung bakit, then watch this video. Hey guys! Hey guys ka. Hey guys. Today is November 22 and we are on our way to somewhere. Obviously, we are not gonna bike dahil di naman kami nakapang-bike. Pero it's a very special day because we are going to find out kung madadagdagan na ba kami sa pamilya. Kasi delayed po ako ang aking period ng 3 weeks na. So supposedly, dapat nagkaroon ako ng last week of October. Binibigyan ko siya hanggang first week of November. Pero November 22 na hanggang ngayon, wala pa rin ako. Tapos meron ako mga nararamdaman sa katawan ko. Parang lumalaki yung boobs ko, sumasakit siya. May morning sickness ako, nahihilo ako madalas. Tapos meron ako mga kinikrave na food. And napapansin ko, lumalaki yung tiyan ko. At siya ang salarin. Okay. Ito. So, hindi ko alam. Parang, nag-pregnancy test na naman ako. At ang lumabas sa pregnancy test ay, ayan, positive 2 lines. Kaya lang, just to be sure, syempre punta tayong ospital. Actually, yung pupuntahan namin lying-in clinic kasi yung mag-check sa akin na clinic, ka-tie up nun yung pedia ni Sab. So, may OB din sila doon para isa na lang yung, kumbaga, magka-tie up yung doktor ng pedia tsaka OB. Usually kasi ganun. So, yan, pupunta tayo ngayon dun sa clinic ng doktor and then magpapacheck tayo para lang 100% sure masiguro natin kung buntis talaga. Kasi syempre pag buntis, may mga vitamins at syempre pag buntis, di ko sure kung pwede pa mag-bike. Bawal na syempre. Hindi ko sure, itatanong po natin yan mamaya. Aurora Though, ka pa. guys, meron pa naman kaming pinaplanong long ride this weekend. Na mukhang hindi na matutuloy. Buti na lang, nakadalawang last long ride pa ako bago ko ma-confirm na buntis ako. Kung nanonood kayo ng vlog, naghala-hala loop tayo ng 2 beses. Tapos, nag-Zambales tayo. And ngayong weekend, kasi usually pag weekend, long ride talaga namin. Ako na lang. So, pwedeng siya na lang. Pwede rin namang hindi. Para itsatay kami. Alam nyo, hindi namin plinano to. Kasi wala na kaming plano mag-anak. Pero siguro siya plinano niya. Pero ako, hindi ko na talaga to plinano. Pero syempre dahil my baby, it's a blessing, you know. Kaya na-excite ako malaman. Hopefully boy, kasi wala kaming boy. Hindi pa natin malalaman ng gender ngayon. Pero aalamin natin kung talagang itong 2 lines na ito ay confirmed ba. Anong gagawin sa akin sa dugo? Paano? Dugo, ihi ulit. Hindi na ganito no? Kasi hindi naman to accurate ng sobra eh. Accurate din yan? Hindi eh. Kasi kay Lexi, natatandaan mo 3 negative. Oh. Parang di siya masaya. Ikaw naman may gawa nito eh. But parang di ka masaya. Take out yung waist. Ha? Teka. Oh, ayan siya. Masaya ka? Oo naman. Hindi ka masaya. Okay. Ayan oh. Ito yung... Baby boy nga yan. Ito yung Pag baby boy dyan, pag baby boy yan, Michael Guevara Jr. Ay, sorry. Sorry. Junior. Hindi ka sure. Wala pang nakakaalam, no? Na may At ano kasama kami. yung mga bata ngayon eh. Kaya lang, Ang sabi ko, sa Christmas na namin papaalam, if ever. Pasko pa? Tagal nun. Pasko na. Yun actually ang initial plan kung sakali mang buntis sa Christmas na namin ipapaalam sa kanila. But di ko sure, pero ako ang pinagdadasal ko lang, sana payagan pa rin ako makapag-bike kahit na yung mga short lang. Kunwari BGC, ikot-ikot lang ako doon. Or aahon ng, yung wesa walang tagtag. Kasi grabe, alam nyo kung buntis ako, ang kapit ng anak ko ng sobra, no? Kasi grabe yung mga tagtag rides ko dun sa Hala-Hala, dun sa Zambales, di ba? Matagtag. So,
Grabe. So, sana healthy siya dahil ang likot ng nanay niya. Dito na kami sa EDSA. Kaya, konti na lang. 7 minutes, nandun na kami sa clinic. So, let's go. Yun. We're here. Ayan. Oh. Ayun. Oh. Saan sila? 36. Opo. 36 ka lang? Feeling mo kesa lumaki ako at mahirapan siyang ilabas. Tama. Diba, Dok? Ilan taong ka na, Dok? Bata ko sila 3. O, bagets pa. Sorry. Nag-water birthday ka. Ay, just kidding. Meron? Saan? Ayun na, love, mas malaki yun. Love, ayun no? Love, mas malaki doon. Heartbeat. Dala lang. Kamusta heartbeat daw? Okay. Healthy naman. Wow! Thank you. Thank you, Lord. Ayan. Ay, tingnan niya agad. Ba't nabuto? Parang ilang weeks pa lang yan. Paano kayo ilalabas? Kita na ba yung gender? Excited ka naman? Ayun na, alam mo, may heart rate. Normal? Maganda yun. Maganda yung heart na yun. 110 to 160. Hindi siya mababa. Okay, thank God. Parang lalaki yun. Healthy siya, no? Nag-assume na agad. May hemorrhage. May hemorrhage? Pwede kinapa. Ah, yun na siya. Ano yan? So, yan. With the baby. Ang galing. Grabe, Diyos ko tayo may baby na agad. Baby number 3. Last na ba to? Last na po. There you go. 8 weeks. Baby boy. 8 weeks baby boy. Sige, umasa ka lang. Tapos girl ulit. Sige lang, push mo. Push mo lang, girl. So, Ay, Diyos ko dahil, ni-rape na naman ako, Dok. Wala akong kamali. Diba? Ganda ng clinic nila. Thanks, Doc. Thank you. Thank you. So, check natin yung water birth station nila. Dito, ayan, dyan sa bathtub na yan. Pwede pala sa bathtub namin sa bahay. Charet! Ito po, ma'am, during yung nag-labor, pwede Oo. po dito mag-in and out, ma'am. So, ito naman po yung sa inflatable pool natin. So, mas prefer po ng mga pasyente Sa inflatable natin pool? na inflatable pool. Okay. Kasi mas malambot siya po, ma'am. At the same time, pwede din pumasok si husband. Okay. Para siya yung mag-catch po. Okay. And, pero yung iba po... Ilang hours yun? Yung sa... Yung birthing, yung water birthing. Depende po, ma'am, kung gaano katagal yung progress ng labor. So, ayan yung mga services nila. Ang dami, guys. May general ultrasound, may OB-GYN. Ayan. Nandito lang sila sa... Ano nga bang street to, love? Roosevelt, Fernando Po Jr. na to. Kay Fernando Po Avenue na. Oh, basta... Bagong Roosevelt. Ayan, ayan no, ayan. Ito yung area nila. Ayan, ayan sila. Ayan yung number. So, Ganda ko kayo. may birthing center, ultrasound, diagnostics. See you guys next month! Guys, it's confirmed. It's confirmed. Baby boy. Baby girl, I think. Kasi fresh ako. Feeling ko it's a baby girl. Pero, good thing, healthy siya. After all, The bikes. the bike rides I did. Tapos nakita ko yung mukha niya nung nakita niya yung baby. Grabe, no? Nakaka-excite ulit. Yung feeling na, oh, ito na naman tayo. Parang nagsisimula na naman. Paulit-ulit si Do kanina, high risk na ako sa edad ko. 36. 36 lang ako. Yung mga wala pang anak dyan, naka-edad ko, mag-anak na kayo mga B, high risk na tayo. But anyway, excited na ako. But I feel, magpustahan tayo. Feeling ko girl. Boy sa akin. Number 1. Ako daw ako girl kasi fresh tayo mga ma'am. So. Pero ayun, na-excite na ako kasi
Mabilis lang to. Pwede naman daw mag-bike. Sobrang bilis lang nito. As in, super duper bilis lang Pwede nito. naman daw mag-bike. Wag lang daw safe lang. De, pwede mag-bike, pero wag sobra. So, max ko na siguro yung 20 kilometers, no? Okay. Mga 20 to 30 max ko na yun. And bawal sa matagtag. So, ang pwede ko lang gawin, magpa-park siya sa Shelly B, aahon kami ng Ahon Coffee. Or hanggang Antipolo Cafe. Ganun lang. Or mag-BGC kami. Ikot-ikot lang kami sa BGC. Kasi, Pangit din yung pangit daan dito kung mula dito sa condo natin papunta ng BGC, pangit yung daan. Talagang pinili pa rin sumulo yun. Pero yun, na-excite ako guys. At gusto ko na actually sabihin sa ibang friends namin pero ayaw pa ni Mike. Kanina gusto ko na isend to pero ayaw niya. So wala mo nang makakaalam na kahit sino sa friends namin or sa family namin. Sa family namin mga December na. And then, December 25. Parang hindi na-aabot doon. Siyempre, malalaman na nila yun. Hindi ko sure. But that's it. Gusto ko lang sabihin na I like our new OB-GYN. Sobrang welcoming, no? Sobrang bait. Kaya pala kami nagpalit kasi hindi magtugma yung schedule ko dun sa dating OB ni Lexi. Yun lang ang dahilan. As in, hindi nagtutugma. Ilang beses na kaming pupunta dapat dun. Pero lagi kasi siyang hindi pwede. So, nag-decide kami ni Mike. Nahanap kami ng iba. And luckily, yung pedia ni Sab, si Dr. Leilani Gonzalez, na napakabait. Shout out to Rain Crisol. Si Miss Rain. Si Rain. Mare. Si Rain ay kapitbahay namin dito sa dati naming kondo. Siya yung nagsabi na itry natin si Dr. Leilani. Kaya napunta si Lexi doon and super okay siya. Tapos, si Doc Leilani ang nagsabi na may clinic na nga siya. So, yung Camillus ay kay Doc Leilani. And then, yung aming doctor ngayon, si Doc. Kailangan makabisado ko ang name ni Doc. Asa na yun? Tignan mo kayo. Yung name ng OB natin. Check mo yung name ni OB na napakabait and napaka-welcoming. Kung buntis kayo at gusto nyo magkita tayo lagi and you're just in the QC area, si Maria Teresa, kapangalan pa ng nanay ko, is meant to be. Ang magpapaanak sa akin ay si Maria Teresa at ako naman ay inanak ni Teresa. So si Maria Teresa Gatdula Salas, siya ang ating OB. She is, alam nyo na, chinika-chika ko na siya habang inaano niya ako. Ayun sila Doc. Habang, ano tawag dito? Chine-check niya ako. So 46 years old na si Doc. Pero so, ay sorry. 43, super bait niya guys. So kung taga QC lang kayo, try nyo siya. Tapos may other doctors pa naman dito sa Camillus. Ang agad ng loob natin sa kanya, no? Si Mike na tinanong. Tsaka yung clinic, super okay. Ang ganda ng clinic. Kasi pag sa ospital, minsan... Hindi, naisip ko, nung sabi ko nung una, di ba? Sabi ko, ano yan, lying in? Parang ano ko dyan ah. Kasi ang iniisip natin pag lying in, yung sobrang old school na itsura ng lying in, ang gaganda na ng lying in ngayon. So kanina, di ba, tinor ko pa kayo dun sa water birth station nila. Kasi kung hindi ako 36, pwede ako mag-water birth. 35 below lang pala yun, no? Oo. So, actually pwede daw. Yung ka-tie up nila na hospital, yung ACE, pwedeng doon ako mag-water birth. Pero, guys, ayaw ko mahirapan, magpapa-epidural po tayo. Magbayad na lang po tayo para hindi po tayo masyado mahirapan. Kasi, yung pag-iri na mismo at yung labor, ang hirap na. Parang hindi ko kaya yung water birth. But, yeah, congrats to super mura. us. Super mura nung Ang mura nung buong check-up. May ano na, lahat na, nag-ano na kami, ano tawag doon? May ultrasound, chinek pa kami ni Doc, may libreng chika pa si Doc, ganyan. 1.6 lang lahat binayaran namin ngayon. So again, this is not a paid ad. Tayo po ay natuwa lang talaga sa serbisyo ni Dr. Maria Teresa. At natuwa rin ako na nahanap natin sina Dr. Leilani at ang Camillus Clinic. So if you're looking for a new OB or naghahanap kayo ng lying-in clinic na maayos, nakita nyo naman yung itsura kanina ng clinic, or ayaw nyo yung doon kayo nagpapacheck sa ospital, ayan. na rin ako makita sila, check nyo yun. Sila Miss Chris. Ay, oo, yes! Kasi nagsabi na rin kami dito sa Camillus na meron kaming kakilala na kung saan kami ultrasound. So, sa Hello Baby yan sa Fisher Mall. So, malamang magiging tambay na naman kami ng Fisher Mall dahil kailangan i-check si baby. So, around July daw ako manganganak. Mga second week of July. First week, di ka na naman nakikinig. Second week? First, July 3 nga daw sabi niya. Ang due date mo, July 3. Eh, di buti nakinig ka. Wala na ako masabi guys, kundi I'm excited.
So, we're back here at Oasis Dental Care after namin magpa-check sa OB. Ayan, sina Docky. Ayan, sila ang unang nakaalam na jaundice ako. So, syempre, dahil alam na natin buntis tayo, kailangan fresh tayo. Char! Hindi, tagal ko na pupunta dito dahil may something sa ngipin ko, may nakagat ako, guys. And only Docky touches my teeth. Wow. Last supper yarn. Hindi, wala na ka. Ang laki na agad. Oo, gagi. Ang laki na agad. 2 months na, B. 2 buwan na. Hindi namin alam. Sabi ko na agad. Oo. Pero pwede pa daw. Grabe naman yung revelation mo. Bigla mo nalang nilalabag yung phone. Hi, baby brother. Aww. Is your baby brother talking? Is he talking? Come on, hear it. Come on, you have to hear it. Oh, you love your baby brother? You love your baby brother? Aww. Oh, what do you want to tell your baby brother? Okay. I'm a doctor. Oh. How's your baby brother? How's your baby brother? Huh. Is he healthy? Is your baby brother healthy? Huh? Daddy, let's check it. Okay, you check it. Are you excited for your baby? What is the name of your baby brother? Lexi, what is the name? What is the name of your baby brother? Let's see. No, you're Lexi. What's the name? Is it a baby boy or baby girl? Baby boy. Are you sure? You're like your daddy. Sabi mo? It's a boy? Gag. Sabi niya nag-bite daw siya kasi feeling niya may i-reveal ka daw. Yung ano yung parang ang sarap ng tulog yung lamig. Hoy, hoy, hoy! Kailangan ko malaman. Isa pa. Uy, may nalalaman ka today. Boy daw yung Di ba nga nagkaroon na nga ako? Ay, boy. Ito yung sample eh. So boy, pag dito girl. Kanya pag sa bunot girl. Kaya pala ang aga mo. Sabi ko, Matakaw, pili ko itok pa. chismis to. Kasi hindi na to dapat magbabike eh. Shoot! Meron ako matutulog. Ganda ng pitik ko. Boy! Ate, alam mo, nag-usap kami ni Clara kagabi, sabi ko, hindi ako naniniwala na nagkaroon si Ate. Picture. Picture mo na lang. Ah, sige. Lexi, picture. Smile. Smile. 1, 2, sub. 1, 2, Lexi. Lexi. Ayan, 4 na lang kayo muna. 1, 2. Lexi, come here. Lexi. Oh, go. Tara, makabasag yan, ha? Okay. Okay. Okay, 1, 2, video. Hindi pa. Sabi ni Doc, mas wala daw sa atin. Itsura ni Papa. Ano yan? Ano ba yan, Mike? Oo nga. Sige, walang kamalay-malay. Wait, what is it? Wala pa, hindi pa alam. Test Balba as Chikadora. Ano? Huwag mo lang. Tangge, oh. Laki na agad. Akin na ako. Kaya mainit. Kaya mainit lagi ulo, eh.
Pwede pa daw. Basta 20 below lang yung kailangan. Ilang buwan na? Hindi nga. 2 months. Baka naman siya iba yan sa kanya ba? May nanloloko na naman kayo. Ano pa? Siya ba talaga yan? Ayos ba? Last na. O dahil nandito na rin sila, Like you. Mangingibang bansa na si Mike. Letter ni Mike from Canada. dahil nandyan, I don't get Daddy, Daddy, I don't. Daddy, Buksan mo, 100,000 pesos yan. Wala kang ultrasound. Magkakaroon kayo ng I don't like ano sabi niya? Mike, pakinggan mo ang istorya. Ano sabi niya? I don't like. no. you don't like, It's a boy! It's a boy! Hindi ba? Wala pang gender. It's a boy! Congratulations! Tama yung hula ko! Congratulations! Congratulations! Nag-joke lang ako! Sabi niya hindi daw. Nag-false alarm noon, di ba? So ito na nga. Asa na sinakla? Ayan. Pakita mo sila lahat Ang galing naman talaga ni Ante. So ito na nga. Ready na kayo. Nakakapit na kayo. Ito na. Ang nagchika sa akin ito si Cyrus. Hindi joke kakayanin. Si Cyrus? Oo, akala ko pwede naman sila friends. Gaganong-ganon lang si Cyrus. Pero diba, ang dami niya talagang alam. Eh ito kasi yun. sabi ko sa'yo, stay pasok. Positive kaya pala ayaw papuntahin si ano. Bawal mahangin. Sino nanalo? Sino nanalo sa inyo? Ay ako. Ay si Ninyo. Si Ninyo lingkod panalo, di ba? Nakipagana siya, pustahan siya. Sabi niya, Ohan. Ang posta niya, baby number 6. Uy, uy, na naghinip ako, sorry kagabi lang to. Na naghinip ako, buntis ka, Antes. Oo, walang joke. Oy, Ninyo, bawal tayo mag-segs. Mag-egg ka muna. Baka pangitain. Siya talaga sabi niya, bakit ganun itsura ni Cha ngayon? Sabi ko, bakit? Normal lang naman Hindi, ang putla ni Cha ngayon. Buntis yun. Kaya nag-lipstick na ako for you yung lingkod Kaya nahiya siya nung sinabi mo na nag-lipstick na ako. Oo, nag-lipstick na ako yung lingkod kasi sabi mo lagi maputla ako. Ano na, okay, kayo ilang buwan na. Ilan na ba nung ipunta natin? 2 months. So, ibig sabihin, nung nag-Gravelton tayo, lahat ng ride natin, buntis na ako. Paglalaki. Ano yun? Bakit ngayon ka lang na-delay? Nade-delay ako kaya hindi ko naisip. Kaya ang Dalawang beses ka na. Ang laki na. Pag lalaki yan, dapat ang pangalan, Clark. Baby boy yan. So, ayan nga guys, napanood nyo na ang big revelation kung bakit medyo matagal-tagal tayong hindi makakapag-bike. Hindi naman talaga ako magkukwit bike. For sure, after I give birth, babalik po tayo sa aking pagmamahal sa bike. But right now, yeah, stop muna tayo. Hindi naman totally stop kasi in all fairness, pinayagan naman ako ng aking OB na magbike, pero not too much. And as long as wala daw bleeding. Kasi pag nasanay nga naman talaga yung katawan mo na, alam mo yun, kumikilos ka, meron kang ginagawa, and then all of a sudden, hihinto ka at talagang hihiga ka na lang sa couch, manonood ka na lang ng TV, at lakad na lang ang pwede mong gawin. It's so hard. It's really hard on my part na, ayun, na hindi na ako makakapag long rides, hindi na ako makakapag-ahon, hindi na muna magsusumulong, hindi na muna magtataktak at kung ano-ano mga destination rides, hindi na muna mag-gravel rides, but it's okay, it's all going to be worth it for sure kasi syempre magkakaroon tayo ng baby number 3. So, sa mga nagtatanong, ito na muna, kwentuhan muna tayo kasi, yun nga, we just found out last November 22 that I am pregnant. We are pregnant, ayan. Usually, ganun na daw yung uso ngayon, di ba? Parang hindi na lang yung babae yung sinasabing I'm pregnant. We're pregnant. Kami ng asawa ko. Dahil dapat sabay namin pinagdadaanan yung hirap nitong pagbubuntis. So, I really didn't know na buntis na ako. Ang dami kong mga bike rides na ginawa.
yung Gravelton, na grabe yung tagtag. Naghala-hala loop pa kami ng 2 beses. Nag-bike ride sa Zambales. And then pag weekdays, umaahon sa Taktak, pumupunta sa Ahon Coffee or Antipolo Cafe, 'di ba? Kumakaldag sa EDSA. Alam naman natin hindi maganda yung daan sa EDSA. So, I really didn't know na pregnant ako. Kasi kung alam ko talaga na buntis na ako, kung sabihin sa akin ng doctor na bawal na magbike, definitely, syempre susundin natin yung doctor's advice. Kung ano yung makabubuti para kay baby. 'Di ba? Nung time na nalaman namin na pregnant ako, 8 weeks na ako nun. So, ngayon, kung 8 weeks na ako nun, today, I am on my 11th week. So, 11 weeks na tayo. And papunta na ng 3rd month. Patapos na yung 3 months. Bilis, no? Actually, kahit di ko pa nako-confirm na buntis ako, medyo parang may feeling ako na baka buntis ako. Kasi, yun nga, na-delay ako. Usually naman na-delay ako. Lagi ako nagkakaroon every month, pero yung period ko kasi, hindi siya consistent na, kunwari, kung first week of July nagkaroon ako, dapat first week of August magkakaroon ako. Minsan, nade-delay siya ng 1 linggo. Sometimes, may mga moments na nade-delay siya ng 2 linggo. But most of the time, consistent siya na every first week or every second week nagkakaroon ako. Nung last week of October, na hindi ako nagkaroon, doon, medyo, naloloka na ako, nawiwindang na ako. Kaya, nag-pregnancy test kami ni Mike and it turned out na positive nga ako. But we really wanted to be sure. So, a few days after ko mag-pregnancy test, kahit positive na siya at kahit na-feel ko na may mga changes na sa body ko, like lumalaki yung boobs ko, sumasakit yung boobs ko, tapos nagkakaroon na ako ng tiyan. Ako sa katawan ko, hindi yung tiyan yung unang lumalaki sa akin pag grabe ako kumain. Ang unang lumalaki sa akin, guys, is hita. Huling-huli yung tiyan. Hita at braso ang unang lumalaki sa akin. So, nung lumalaki yung tiyan ko, nung nag-Zambales kami, actually, sinasabi sa akin ng nanay ko na parang, magbawas ka ng kanin kasi nakikita niya na parang, yun nga, parang lumalaki daw yung tiyan ko, ganyan, nalakas ko daw ba kumain ng kanin, blah, blah, blah. Pero, syempre, dahil alam ng nanay ko na adik kami ng asawa ko sa bike, hindi rin niya inisip na buntis ako. Tapos bike nga kasi ako ng bike. So, di ba? As in, wala siyang idea na mabubuntis ako. And even, hindi ko masasabing wala akong idea kasi nung time na ginawa namin ito ng asawa ko, alam natin yan mga moms, di ba? Alam natin na yung moment na yon, yung pag hindi ka safe, tapos ginawa sa'yo yun ng asawa mo, alam mong may chance na buntis ka. Pero hindi ko in-expect na ganun kabilis kasi yun nga, nung after namin gawin yon, nung night na yon, parang sa utak ko, teka, ba't ginawa ni Mike yun? Hindi naman ako safe. So parang iniisip ko, hanggang ngayon, tinatanong ko siya, sinadya mo siguro buntisin ako. Siguro parang gusto niya na talaga ng baby number 3. But anyway, going back to yung story ko nga, na yun yung isa sa mga changes sa katawan ko na unti-unting lumalaki yung katawan, yung tiyan ko, isa yan sa mga senyales. Basta after ko mag-pregnancy test, nagpunta na kami ng clinic to check if I'm really pregnant. And yeah, nakita nyo dun sa video kanina, I am really pregnant. Nakakatawa kasi nung nagpunta kami ng clinic, akala ko iba-blood test ako kasi usually pag 'di ba first few weeks pa lang ng pagbubuntis, usually blood test yung ginagawa para ma-check kung buntis yung babae. Pero dahil tinanong ni doc kung kailan yung last period ko, sabi niya, hindi na nga blood test yung gagawin. Parang yung isang type na ng ultrasound yung pinapasok na sa nating mga girls, 'di ba? Dun sa ating, alam nyo na. At ayun, gulat na gulat ako when I saw na medyo malaki na si baby. I'm really like shocked. Ang una kong tinanong kay doc, nung nalaman niya, oh yeah, you're pregnant. Nakita namin yung bata dun sa monitor. Ang una ko tinanong sa kanya, kamusta yung bata? Healthy po ba? Kamusta yung heartbeat? Kasi syempre kinabahan ako. Kasi I've been doing bike rides na hindi naman yung eme-eming bike rides lang, 'di ba? Nag-gravel tayo, tapos umaahon-ahon tayo, nag-100 kilometers tayo. So, iisipin mo, hindi naman yun yung normal na ginagawa ng buntis. Kaya,
Yun ang una kong tinanong at sabi naman ni Doc, healthy daw yung bata. At bago kami lumabas ng clinic na yun, tinanong ko rin siya kung pwede pa ako magbike. Sabi niya, pwede pa naman daw, basta wag lang ako magbe-bleed. Pero kasi yung asawa ko, nung una pumapayag pa si Mike na magbike ako, kasi nung di pa namin sinasabi sa ibang friends namin na buntis na ako, nagbabike pa kami dyan sa East area. Pero this past few weeks din, just a week yata or 2 weeks ago, parang ayaw na ni Mike na magbike ako. Kasi medyo delikado nga pagka nasa first 3 months ng pagbubuntis. Kaya ayaw mo na pumayag ni Mike. Actually, pinipilit ko siya kasi as I'm filming this vlog, today is Thursday, December 7 ngayon. So December 10, which is Sunday, gusto ko sana mag-BGC lang kahit doon na kami magkukotse kami hanggang doon. Tapos kahit mga 5 or 10 kilometers ang yung e-bike ko. Kasi parang feeling ko kailangan ko rin ng exercise. So, sana mapilit ko yung asawa ko. Hindi pa masyadong maraming tao ang may alam, no, na buntis ako. Kung sino yung mga nakita nyo sa video na nakakaalam, sila lang palan talaga ang nasasabihan ko. Yung ibang close friends ko, like yung high school friends and college friends, nagpa-hint na ako na, uy, baka buntis ako. Pero di ko pa sa kanila kino-confirm na pregnant talaga ako. So, ayun, by the time na mapanood nilang video na to, for sure, magme-message ang mga yan sa akin at mawiwindang sila at maluloka sila na how come you still bike pero buntis ka na pala. Eh wala, ganun talaga mga B. Yung mga photos na sinashare ko on my Instagram and Facebook, medyo ano na yon. Yun pa yung bago ko malaman na buntis ako. Pero mapapansin nyo, dyan sa mga photos na yan, nung huling mga bike rides ko, nitong nakaraan, nawiwindang din talaga ako kasi, ay, day, kitang-kita na talaga yung tiyan ko. We actually didn't plan for this, and ganun yata talaga, di ba, pag hindi mo plinano, mas dun siya binibigay sa inyo, mas dun siya nangyayari. Actually, kami ni Mike, parang pag nag-uusap kami, paiba-iba yung isip namin. Pero syempre, dahil nag-enjoy kami ng sobra sa pagbabike, parang settled kami na, uy, parang okay na tayo sa dalawa. Nandiyan na si Sab at si Lexi. So, okay na tayo kasi parang masaya na tayo sa buhay natin ngayon. Hindi kami pressured na magkaroon talaga ng baby number 3. Pero syempre, pag binigay sa inyo, and it's, di ba, every child is a blessing. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na maging magulang, na mabigyan ng anak. So, syempre, sino ba naman ang pipiliin namin? Mas pipiliin namin yung bata. Kahit ano pa yan, kahit ano pang humarang dyan. Kasi nga, it's a blessing. Mixed emotions ako ngayon kasi parang, alam mo yun, nung kay Lexi kasi, after namin ikasal, parang alam ko kasi talaga agad, nabubuntisin ako ng asawa ko. Mixed emotions ako ngayon dahil alam ko kasi na hindi talaga sinadya ni Mike. Hindi ko nga alam kung sinadya ba o hindi. Pero alam mo yun, alam kong hindi kami pareho naghanda for this. Kumbaga, hindi namin plinano, hindi pala naghanda. Hindi namin siya pinagplanuhan. Pero binigay. And we are both thankful na binigay siya. And pinag-uusapan namin ngayon, this might be our last child. It's either magpapaligate ako or si Mike ang magpapavasectomy. Saka na namin pag-uusapan yun pag medyo malapit-lapit na ako mga anak kung sino sa aming dalawa ang magpapatali. Pero very open naman yung asawa ko pag pinag-uusapan namin yun. Kasi parang sabi ko sa kanya, di ba, love, ako na nga nahirapan sa pagbubuntis, sa panganganak. So, kung ayaw na natin magkaanak, kung talagang ito na yung huli, siguro naman hindi masama kung ikaw ang magpapavasectomy at hindi ako. Kasi para sa mga hindi nakakaalam, ang vasectomy ay parang outpatient lang, mabilis lang na procedure sa mga lalaki. Pag sa ating mga babae, well, dahil manganganak naman ako, pwede ko na rin siya ipagawa. Pero nagkakaroon kasi ng tahi dun sa tiyan ng babae pagka niligate siya. Matagal pa naman yun, saka na namin yun pag-iisipan. But anyway, we are so excited. Syempre, lahat ng tao sa paligid namin sinasabi sana, di ba, mukhang boy na to. At si Mike, I'm sure he's really praying hard na sana lalaki to and his family, sure ako, pinagdadasal na talagang sana lalaki to. Pero sa akin kasi, okay lang sa akin if babae pa rin. Basta healthy yung bata. Yun talaga yung sa akin. Wala akong masyadong, sa gender. Hindi ko masyadong iniisip na parang, kumbaga hindi ako pressured kung ano man yung gender ng bata. Basta as long as healthy yung bata. Pero syempre, kung papipiliin tayo ni Lord, sana po boy. Pero kahit anong bigay nyo sa akin, basta healthy yung bata, hindi po ako magrereklamo. Nag-iisip na kami ng mga pangalan sa ngayon. Pero I have to say, itong pagbubuntis kong ito is the hardest one I have been through.
Iba-iba yung klase ng pagbubuntis na dinaanan ko sa mga anak ko. Pero ito ang pinakamahirap. Kaya laging sinasabi sa akin ng mga tao sa paligid ko and even yung kapatid ko na kapapanganak lang na niloloko ko na kaya daw ako nagbuntis kasi nainggit daw ako sa baby boy nila. Hindi, sis. Hindi. Hindi namin to plinano. Baka si Mike lang yung nainggit. Ni-rape niya ako. Charot. But anyway, ayun nga. Pag nag-uusap kami ng kapatid ko, ang dami kasing masakit sa akin. Yung morning sickness, hindi ako nasusuka, pero yung feeling na naduduwal. Hindi ko kasi yun ever na-experience kay Sab at Lexi nung buntis ako sa kanila. Tapos laging masakit yung balakang ko. Lagi akong inaantok, lagi akong pagod. Gusto ko lang humiga, gusto ko lang humilata. Iba yung pagod ko ngayon. Or baka it has something to do with my age. Kasi hindi na rin naman ako bumabata. Kumbaga, may edad na rin tayo ng konti. When I had Sab, 21 years old lang ako noon. 'Di ba? So bagets na bagets. Super wala akong naramdamang hirap at all, walang suka, walang paghihirap. Nailabas ko siya, isang iringa lang nailabas ko na yung bata. Tapos after a month balik work na ako agad. Ganun kabilis yung transition, pumayat ako agad, walang hirap. Kay Lexi naman, hindi mahirap yung pagbubuntis pero nahirapan ako sa paglabas ni Lexi. Mas mahirap ng slight yung pagbubuntis ko kay Lexi compared to Sab. Kasi medyo may mga ngalay-ngalay na ako, ganyan. Pero dito talaga sa pangatlo. Ito talaga yung masasabi kong grabe. Buntis ka talaga, girl. Oo. Nakakapag-work ba naman tayo? Blessed lang ako and thankful na yung work ko is hindi siya pisikalan, 'di ba? Kumbaga, pagaganahin mo lang yung bibig mo. Bibig ang kailangan namin sa trabaho. So nakakapasok pa rin ako sa work every day. Pero alam mo yung every time babangon ka, yung tamad na tamad ka, bigat na bigat yung katawan mo. Ganun yung feeling ko. At hindi ko to naramdaman dun sa pagbubuntis ko kina Sab at Lexi. Actually, yung kay Sab as in normal lang hanggang sa mailabas ko siya. Wala masyadong hirap. But with this one, mga moms, ang hirap. Lagi akong hilo, lagi akong parang naduduwal, hindi ako nasasarapan sa karamihan sa pagkain, takaw matako, or madalas meron ako maiisip na food, pag nandyan na yung food, titikman ko lang, tas di ko naman uubusin. Tsaka wala akong specific na pinaglilihian kasi kay Sab nun pinya, kay Lexi, fried chicken, and milk tea. Dito, walang specific food na yun at yun lang yung gusto kong kainin. So yun, I'm actually, hindi ko naman sasabihin na super hard yung pregnancy kasi wala naman ako spotting eh. Pero physically, yung pagod, yung parang drain ka lagi, yung ganung feeling, yun lang, yun yung nararamdaman ko na hindi ko nga na-feel sa dalawang pregnancies ko before. Kaya siguro naninibago ako. I'm just hoping na after ko manganak, ay wag tayong lumobo ng todo, kagaya nung lobo kay Lexi. Pero syempre, di naman natin mapipigilan yan. Gusto ko pa rin magpa-breastfeed, but let's see what's gonna happen. Matagal pa naman yun. Right now, what I wanted to do is i-enjoy itong pagbubuntis ko. At sana hindi ako pahirapan masyado ng aking baby boy or baby girl hanggang sa mailabas ko siya. Ito pala, para sa mga hindi nakakaalam, parehong pregnancy ko kay Sab at kay Lexi. Hanggang 9 months nagwo-work ako. Kay Sab, doon ako inabutan mismo. May water broke doon mismo sa ABS-CBN. So, ang nagdala sa akin from ABS-CBN going to the hospital kung saan ako manganganak ay ang ABS-CBN emergency van. So, ganun siya. Kasi nga, hindi haggard yung work namin. And then, with Lexi naman, it's pandemic. I think that's the good, parang yun yung nakaganda nung panahon na yun. Hindi ko sasabing maganda yung pandemic, pero natutukan ko kasi talaga ng husto si Lexi nung infant stage niya. Kasi pandemic yun, after ko manganak, bawal lumabas lahat ng tao, nasa bahay lang kami. So, ini-enjoy lang namin ng isa't isa. As in, doon ko na-feel ang pagiging nanay ko. Tapos, a few months after, ayun, di ba, parang bumalik na rin ako sa work. Parang kung nanganak ako kay Lexi around February, October, nagtatrabaho na ako. And work from home pa ako noon that time, during October. Parang mga bandang November na yata kami nag-studio. So, medyo mahaba-haba yung time ko kay Lexi nung baby siya. With this one, syempre ang plano natin agad ay makabalik sa work
Kasi alam nyo naman dito sa trabaho natin, hindi siya kagaya ng trabaho ng isang regular na empleyado na merong maternity leave or maternity benefits. Pag ikaw ay talent at contractual, wala kang 90 days ba na maternity leave? Kita nyo, hindi ko alam. Kasi nga, wala naman tayong ganun. So, hindi ko alam kung gaano ako kabilis makakabalik sa work. But I'm hoping makabalik tayo agad. Kasi mabilis lang naman yung work natin. Siguro, grateful lang ako na yung job na meron ako is hindi masyadong mahirap. Kaya I can still work nga kahit nabuntis tayo. At natutuwa ako, meron pa rin tayong mga artistang kasabay. Last time nabuntis ako kay Lexie, si Ann Curtis, buntis, at marami pang iba. Ngayon, si Maha Salvador, buntis din. 'Di ba? Meron pa bang susunod dyan? Meron pa bang sasabay sa amin? So, wala lang. Nakakatuwa lang pag meron kang mga kakilala, no? Na mga kaedad ko rin, na mga katulad ko rin, na buntis. So, ayun, ano pa bang sasabihin ko sa inyo? Wala na. Buti nga nagawa ko tong vlog na to. Actually, ilang araw ko nang gustong gawin tong vlog na to kasi gusto ko na siya i-upload. Kasi gusto ko na in-announce sa buong mundo that I'm pregnant. Pero, sa sobrang tamad ko, kasi kung alam nyo lang, every time after ng work ko, 10 a.m. natatapos yung work, tapos dadating ako dito sa bahay around 11 or 11:30. Pagdating ko, magla-lunch lang ako, tapos tulog na ako. Tulog lang ako lagi, ganun lang. Tulog is life ngayong early months ng pregnancy ko. So, ilang beses ko nang gustong i-shoot itong vlog na to, i-announce sa inyong lahat, ikwento sa inyo itong journey na to, itong pinagdadaanan ko. But, di ako binibigyan ng chance dahil mas nangingibabaw yung antok ko. Kaya tinutulog ko siya, mga moms. And meron pa ako mga hosting nitong mga nakaraang araw. Hindi ako pinapahirapan ng anak ko every time may hosting ako. I remember, nung time na buntis ako kay Lexie, mga 4 or 5 months yata ako, nag-host pa ako sa Canada. And ngayon naman, parang nasa ika-3rd month na tayo. So, nakakapag-host pa rin naman tayo ng mga events. Nakakapasok pa nga rin sa work. Kinakausap ko yung anak ko every time nag-work ako. And it seems like nakiki-cooperate siya and nakikisama siya. Kasi kunwari, pag gusto kong lumiit siya, anak, lumiit ka, hindi pa nila alam na andyan ka, magtago ka muna. Ganyan sinasabi ko sa kanya. At mukhang my baby is cooperating. So, I really cannot wait for my baby to come out. But again, I wanna enjoy my pregnancy kasi nakakamiss din naman yung ganito, 'di ba? Masarap mabuntis din naman, lalo pa pag meron kang supportive na asawa na sasamahan ka every step of the way. And si Mike is really supportive. Pag sinabi kong gusto ko nito, bibigay niya. Pag sinabi kong hilutin mo ako, hihilutin niya ako. So, he's always there. Dun sa mga dati kong pagbubuntis, hanggang ngayon dito sa pagbubuntis ko sa magiging bagong baby namin. And I'm sure kung paano niya minahal yung dalawang bata, ganun niya rin mamahalin itong bagong baby namin na lalabas. Isa rin pala sa mga unang nakaalam, no? Isa talaga sa unang nakaalam na kaibigan ko is one of my closest friends, si DJ Once. Wala siyang video, hindi nyo nakita yung video kasi during the time na sinabi ko sa kanya na pregnant ako, hindi ko na naisip mag-video pero nakapag-picture kami. So, fa-flash ko na lang dito yung huling kain namin na sinabi ko sa kanya na buntis na nga ako. Pero prior to this launch with Once, nag-launch pa kami a week before ko sabihin sa kanya na buntis ako. Alam ko na nun kasi nag-PT na ako pero di pa kami nagpapacheck sa ospital kaya hindi ko pa fully masabi sa kanya na buntis na ako. I'm sure si Once very excited na rin yan. Sabi nga excited na daw siya na makita ako ulit na haggard sa ospital. Kasi isa siya sa talagang kaibigan ko na nung nanganak ako nandyan. Pumunta talaga siya dun sa ospital to see me and Lexie. I do believe, kasi sabi ko nga sa inyo kanina, this is really unplanned. We didn't know that this is going to happen. It's a surprise na kahit hindi namin plinano, nakaka-excite. And we are so thankful kasi naniniwala ako sa timing ng Diyos. 'Di ba? Naniniwala ba kayo dun? Kasi tayong mga tao, mahilig tayo magplano ng mga ganap, ng mga bagay-bagay sa buhay natin. Gusto natin ito ang mangyari. Gusto natin ganito ang gawin sa ganitong araw, sa ganitong pagkakataon, sa ganitong buwan. Kumbaga, if you're like me, na pinaplano mo na lahat ng mga gusto mong gawin, hindi lang sa isang araw, sa isang buong linggo, sa isang buong taon, I'm like that. Super maplano ako. Ayoko kasi nang nagka-cram. Pero naniniwala rin kasi ako na pag ginusto ng Diyos na ito ang mangyari,
wala kang pwedeng magawa. And you have to trust God's timing. Kasi yung timing ng Diyos ay yan ang pinakatama sa lahat ng timing. 'Di ba? Yung timing natin ay iba sa timing ni Lord. Kaya totoo na when you least expect it, doon siya minsan nangyayari. And I also do believe na pag alam ni Lord na makabubuti para sa'yo, ibibigay niya talaga sa'yo. Kami ni Mike is super addict sa pagbabike. And then when we found out that we are going to have a third baby, sabi ko sa kanya, alam mo love, sabi ko, I think this is God's way of telling us na maghinay-hinay tayo sa pagka-addict sa bike. Kasi baka nakakalimutan na natin yung ibang aspeto ng buhay natin. And true enough, alam nyo nung nabuntis ako, mas nagkaroon kami ng time sa iba pang mga importanteng bagay sa buhay namin. Mas marami kaming time sa mga bata, marami kaming time dito sa bahay, yung mga kailangang ipaayos, na paayos na namin. Marami kaming time para sa pamilya namin, nami-meet na rin namin yung iba pa naming mga kaibigan. Di na lang puro bike ang ginagawa namin. Kumbaga, nakakakain na. Yung, si Onse, kung adik ako sa bike, sabi ko nga sa kanya, nung time na sinabi ko sa kanya na buntis ako, sabi ko, alam mo hubby, kung di siguro ako buntis, di natin magagawa yung mga ganitong lunch. Kasi malamang, nagbabike ako ngayon. So, sabi ko, kay Mike talaga, ang galing ni Lord, no? Minsan, pag napapansin niya na hindi na nakakaganda sa'yo ang isang bagay, i-redirect ka niya. So, pakiramdam ko talaga itong baby na to is God's redirection para sa akin at para kay Mike. Para i-assess namin ang buhay namin na napasobra na kami ng todo sa pagbabike at hindi na namin napapansin ang ibang bagay na mahalaga din. Of course, we're still gonna bike. Mike is still biking up to now. Pero alam mo yun, mas yung time management namin before kasi nung bago ako mabuntis, parang 70% or 60% biking and then 40% hahatiin namin yan sa iba't ibang mga bagay. There was a time pa na nagka-cancel ako ng trabaho para lang makabike. I realized now na bakit? Ba't ko ginagawa yun? Ang dami namang oras para makapag-bike. Diba? Parang, girl, magka-cancel ka ng trabaho, tatanggihan mo ang pera para lang makapag-bike? Talaga ba? Parang yan, naiisip ko na yan lahat ngayon. But, di ko naman pinagsisisihan yung pagka-addict namin ni Mike sa bike dahil nagkaroon kami ng time for each other, na-enjoy namin yan ng sobra, napahalagahan namin yung health namin. Pero yun nga, nakalimutan naman namin yung ibang bagay. Hindi naman nakalimutan, pero nabawasan yung oras namin sa ibang bagay. And ngayon natutuwa ako kasi nga mas marami na kaming oras sa mga bata. Kahapon lang, nakapag-mall pa kami with Sab. Alam mo yun, si Mike mas marami talaga siyang, kami pareho, mas marami kaming oras sa mga bata ngayon. I feel like after I give birth, I'm still gonna bike. Pero hindi na sing hardcore nung dati. Talagang gagawin ko na lang siyang hobby. Hindi yung ikakahon ko yung sarili ko sa biking. Ayun, parang pakiramdam ko kasi, basta mabait talaga si Lord sa amin. Kasi nung nagsimula na maging toxic ang mundo ng biking, ang daming toxic na nangyayari sa mga pali-paligid, no? Let's not get into details. Pero I feel like talagang perfect timing lang yung baby ko. Kasi ang dami ng mga katoxican na nangyayari sa cycling world. So, sabi ko kay Mike, lahat talaga ng nangyayari ay may dahilan kung ba't nangyayari. And I believe na malaki ang purpose why nagka-baby kami. Baka iniiwas lang kami ni Lord sa toxic na mundo. Wow! Toxic na mundo talaga. Arte mo, girl. Sorry na pagbuntis. Very emotional. Yun pa pala, speaking of very emotional, wala akong masyadong pinaglilihian pero ang hilig ko mang-away ngayon. Parang lahat yata ng tao dito sa bahay ay inaaway ko. Si Sab madalas ko napapagalitan, si Sarah ang yaya ni Sab, si Mike inaaway ko. Lahat yata ng tao dito sa bahay inaaway ko. So buti na lang mahaba ang pasensya nila sa akin dahil buntis ako. But anyway, ang dami ko na masyado na kwento. I'm really excited for, bawal ang ba't ko ba kunwento pa yung mga toxicity and negativity and negative vibes? Huwag na natin pag-usapan yon. Basta ako, I'm just really, really happy with this new chapter dito sa buhay namin. And I am excited kasi medyo malaki na rin si Lexi. So alam naman natin na pag may baby sa bahay, iba talaga ang saya ng bahay. Excited na kaming madumihan ulit, makalatan itong bahay namin.
In my future videos, ang mapapanood nyo na for sure are my motherhood journey. But there are still going to be some rides kasi sabi ko nga sa inyo, yung asawa ko is still riding his bike. Nagbabike pa rin naman siya pero hindi na singdalas ng kung paano kami mag-addict sa bike before. So, tinuturuan ko na siya ngayon kung paano siya magva-vlog pag siya ay nagbabike. Nagbabike talaga. So, may mga gagawin na bike rides, yung aming mga kasama sa cycling, maging yung asawa ko. Tuloy pa rin naman lahat yan. Sabi ko sa kanila, kung meron tayong mga destination rides, tuloy tayo. Sa hotel lang ako, tapos mag-bike kayo. Kakain lang ako, bahala kayo magpakapagod. So, mga ganong klase siguro mapapanood nyo rin. And of course, yung pagre-ready natin dito sa inaabangan na bagong blessing sa buhay ko. Sana wag kayong mawala itong mga viewers natin na to, yung mga bike viewers natin. May mga mapapanood pa rin kayong bike vlogs dito for sure kasi nga yung asawa ko is still going to ride. Saka na muna ako. Pero sana, yung mga tao na minahal ako dahil sa biking, huwag kayong mawala. Pero for sure, mas marami tayong magiging viewers ngayon na mga tulad ko na mga nanay. So kung ang hilig nyo nga ay mga mommy vlogs, motherhood journey, and all of that, yung mga tips natin before, naalala nyo ba? Pag iniscan nyo yung mga vlogs ko before, gumagawa pa ako ng mga breast pump vlogs at kung ano-ano pang mga vlogs about sa pagiging nanay. Ayan, ibabalik natin yan lahat very soon. So, I do hope pagdasal nyo lang ako na sana magkaroon ako ng maayos na pagbubuntis at maayos na panganganak. Yun lang. And super excited. Wala na ako ibang masabi, kundi maraming salamat guys for watching this video. Until next time, see you on my next vlog. Bye-bye! Mwah!